Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka rito sa channel, please subscribe. My Journey Canada vlog. This video is all about my adventure. I'm sharing some of my knowledge na na-encounter ko during the process of application and sinishare ko sa mga kababayan natin that I know na makakatulong para sa kanila. Also, I'm sharing some of the beautiful sceneries of Canada. For today's video, gusto ko lang mag-react doon sa mga nangyayaring decision ngayon na binabalik ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. And as you know, maraming changes ang nangyayari ngayon sa mga international students, temporary foreign workers, and immigrants as a whole dito sa Canada. Nagkakaroon ng paghigpit. If nasubaybayan nyo yung mga videos ko, please do watch them. And marami naman na nagbablog ngayon dito sa Canada, yung mga interested and gumagawa ng videos regarding sa immigration news. Meron tayong mga kababayan and then yung mga ibang immigrants na andito na as international students and then nagsubmit ng application for their spouses to apply for open work permit. Dito sa Canada, maluwag talaga. Kapag ka nag-aral ka rito, nag-apply ng student visa, you are able to apply an open work permit para dun sa spouse mo or dun sa partner mo kapag na kapunta na sila dito sa Canada. Also, para dun sa mga temporary foreign workers. Para dun sa nabigyan ng 1 year or 2 years close work permit, yung iba dyan, may expired na yung visa. So, they need to apply for work permit extension as well as makapag-apply ng new LMIA para dun sa existing position ng Canadian employer. But the problem is, gaya ng nabanggit ko and sa mga updates dito sa Immigration Canada, talagang naghigpit sila. Nagkaroon na ng unemployment rates na kailangan sundin sa provinces and territories, and nandyan yung susundin na wages para makapag-hire ng temporary foreign workers. Yung mga nag-apply ng open work permit for spouses and extension of work permit or application ng new LAMIA para dun sa mga existing na temporary foreign workers na andito sa Canada, kasama sila dun sa affected ng mga changes or major changes dito sa immigration sa Canada. Yung nabasa natin, din napanood natin na video, madami mga kababayan natin nag-apply ng open work permit for their spouses, ang refuse, denied. And then para doon sa mga temporary foreign workers, same din. Mga nag-apply ng work permit extension, and then merong marami na di-denied ng application ng LMIA, which is yun nga yung nakapaloob doon sa new policy and rules ng immigration. Kasi lalong-lalo na sa mga international students ngayon, yung mga naka-masteral degree and doctoral degree na lang yung may issue-an ng open work permit, yung mga spouses or yung mga asawa ng mga international students, which is ang laking impact talaga nun. Kasi nga, ganon kaluwag dito sa Canada. Kaya nga, ang daming nagpupunta dito ng international students eh. Yung iba, yun talaga yung purpose din. Pag international students ka rito, madala mo yung family mo, makapag-apply and ma-issue ng open work permit yung partner mo. Eh sa sitwasyon ngayon, sobrang antaas ng mga bilihin, part of inflation, kasama na yung taas ng upa ng bahay, hindi sapat yung pabahay sa dami ng international students. Nangyari na rin sa amin to, kaya nakaka-relate kami nung time na nakapunta kami rito 2014, if I may share. Same, nagkaroon ng tinatawag nila ng moratorium, kahigpitan. Biro nyo, pagdating namin dito ng April, ganyang balita ang bubungad sa amin. Eh, na-expect namin huwag na tayo magpa-plastikan dito, no? Na magkaroon ng papel nung time na nakapunta kami rito, 2014. And after 1 year ng application, makakapag-process na kami ng papel. Pero hindi gano'n yung nangyari kasi merong nagreklamo sa other provinces na
Nakawalan na sila ng trabaho, inaagaw ng mga temporary foreign workers. Kaya nagkaroon nga ng tinatawag na moratorium noong 2014, kahigpitan. Marami sa ibang kawork namin, ibang nationality, and then kahit mga Pilipino, ang napauwi talaga that time. And wala tayong magagawa kasi yun yung policy ng Canada. Sa totoo lang, ang hirap maghanap talaga ng trabaho rito kahit yung mga entry-level jobs. Kami, may status na kami rito. Pero sobrang hirap maghanap ng trabaho. I'm not sure in other rural areas, but for sure in most big cities like dito sa amin sa Calgary, kahit sa restaurant like dito sa Tim Hortons, ang hirap maghanap ng part-time. Madali ka makakapasok pagka meron kang connection, pag meron kang kakilala or backer. But now, talaga, sobrang ang hirap, matindi yung competition. Kasi hindi lang naman sa international students nagre-rely yung immigration Hindi lang sa temporary foreign worker. Andyan yung family sponsorship na dadagdagan yan. And then, yung mga refugee seeking asylum dito sa Canada. And isa pa, yung mga international students na andito sa Canada, yung mga mawawalan na ng status, yung na-issue ng postgraduate work permit and then hindi na-process yung papel, and then yung mga graduating pa lang na natamaan ng bago nitong rules, nag-a-apply ng asylum dito sa Canada. Pwede naman mag-apply yung mga international students ng asylum dito sa Canada, pero hindi magiging ganun kadali. Kasi mahaba yung proseso. You have to make sure na genuine yung intention mo para makapag-apply ng asylum. Talaga bang may threat sa buhay mo dun sa home country mo? Meron bang matinding, kalamidad ang nangyari? Wala ka na bang mababalikan na family member or close friends or kakilala dun sa home country mo? And in this video, I want to point out yung unemployment rates ngayon sa buong Canada. And umpisa natin dun sa mga matataas ang unemployment rates. Kasi sa bagong rules, kapag above 6% yung lugar dito sa Canada, provinces and territories, cities, rural areas, hindi ka mai-issuean ng LAMIA, hindi ka ma-approve ng work permit. Yung mga matataas ang unemployment rates ngayon dito sa Canada, kagaya ng Alberta, above 7% yan. Nunavut, lahat ng Atlantic Canada, like Newfoundland, Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia. I think I miss one more thing. And then yung British Columbia naman, nasa 6 flat. Hindi ko sure dun sa bagong update as of December of 2024. Probably above 6% na rin yan. Tapos yung mga below 6% naman na mga provinces and territories, kapag below 6%, ito yung may chance yung mga municipality, cities na makapag-apply ng LMIA ng work permit. Ito yung mga provinces of Saskatchewan, Manitoba, Quebec, and then Yukon, and then Northwest Territories. Mga below 6% yung mga yan. Sadly, yun nga, yung mga nag-apply na mga kababayan natin ng open work permit, na naka-international students ngayon dito sa Canada para sa mga spouses nila, as well as yung mga temporary foreign workers na may 1 or 2 years closed work permit, got refused and denied of new work permit and LMIA. Pero wala tayong magagawa kasi yun ang desisyon ng mga immigration officer dito sa Canada, kasi nga naghihigpit sila ngayon and tuloy-tuloy and manabing Canadian yung nagre-reklamo. Pero may chance pa kayo. Remember, yung mga provinces and territories with unemployment rates of 6% below, targetin nyo yung lugar na yon, lalo na yung mga rural areas. Based on my experience, ako galing ako ng province of Manitoba, doon ako nakapag-process ng papel. Imagine, after 6 months of continuous work sa province of Manitoba, nakapag-submit na ako ng application sa as provincial nominee. And then, ma-approve yun ng mga 3 to 6 months. It depends
kung gaano ka-detailed yung application mo and nasagutan mo yung online application ng MPNP or Manitoba Provincial Nomination Program and kumpleto yung mga supporting documents, ang bilis lang ma-approve. And then, dire-diretso na yon ng Federal for Permanent Residence Approval. Sa Manitoba, meron silang tinatawag na skilled worker stream or skilled workers in Manitoba. And upon checking today, they still have the same policy and process ng application. So imagine, in 6 months, you'll be able to submit your application through provincial nomination or yung tinatawag na MPNP. And then, they will process that one in 3 to 6 months. It depends kung gaano ka-detailed yung application mo online and kakumpleto yung isasubmit mo na supporting documents. Unlike in any provinces and territories dito sa Canada, regardless kung anong job position mo, low-skilled job, semi-skilled, or highly skilled job, same ang proseso na mangyayari for as long as you'll be able to follow yung procedure or yung requirements. Kasi dapat meron kang strong connection, which is yung Canadian employer mo, yung genuine na job offer sa'yo, and then may sinusunod ka na working hours. Yun yung ma-advise ko. Again, targetin nyo yung mga less populated areas, lalo na yung may mga less ang unemployment rates dito sa Canada. Yun mga kababayan, so wag tayo mawalan ng pag-asa sa ngayon kasi talagang kahigpitan lang. Dumadating talaga yan. Imagine nyo sa amin 2014 yun. Parehong-pareho nito. Tapos nagluwag sila and then ngayon nagigpit na naman kasi nga hindi na monitor yung dami ng immigrants, inflation, and then kulang sa pabahay, and then marami pang abuse ang nangyari. Talagang inaction na nila ngayon. Sasabay pa dyan yung election. Kung ngayon nangyari yan, magkaroon na ng bagong prime minister, and then may transition na yung mga ministers like dito sa Immigration Canada, probably may mabago. Ito namang mga Canadians, ano naman ito, mababait naman sila eh. Talagang maawain naman sila eh. Malay nyo, pagka next year, pag karoon ng election, and then may bago na mga umupo dyan, magbago yung rules. Pero possible yun. Gaya ng parati ko sinasabi, constantly nagbabago ang immigration policy and rules dito sa Canada. Sa ngayon, we just need to adapt and embrace. That's it for today's vlog mga kababayan. And till next time, bye-bye!